Hey, what's up mga kalaps for today's video nga, dahil marami ng manibang papaya dito sila kuya sa tanim nila, kaya mangunguha tayo ng isa para pang treat sa ating mga dog. So ayan na, nabalatan ko na ang bilis ng transition, di ba? And i-slice lang natin yan nung mga bite size na kaya nila para talaga pang treat sa aming mga dog. Isa to sa naging favorite treats nila simula nung mga binibigyan namin sila ng mga gulay and mga prutas. Every time na maghihiwa ka ng papaya, alam na alam nila yan. Lalo na pag malapit ka sa kanila, talagang magtatahulan sila. Siguro naaamoy nila yung aroma ng papaya and yung tunog ng kutsilyo namin pagka papaya yung hinihiwa namin. Talagang magwawala sila. Ibig sabihin nun, nanghihingi na sila ng papaya. And may mga instances pa nga na sinusungkit mo pa lang sa puno yung bunga, nagwawala na sila. Akala nila lahat na sinusungkit mo sa bunga talagang para sa kanila. And take note guys ha, pag papaya lang talaga yung kinukuha namin, dun lang sila nagwawala. Pero pag kumukuha kami ng mangga sa puno or yung langka, hindi sila nagwawala. Ibig sabihin, alam talaga nila na yung papaya ay para sa kanila, na pinapakain talaga namin yun sa kanila. And dahil nga tapos na natin may slice ang ating mga papaya, it's time to bring them their treats. Ayan. So nakatipid talaga kami dito guys. Every time na may mga bunga yung papaya namin, nakakatipid kami ng mga pang treats. Kaysa bumili kami ng mga treats na nabibili sa mall, yung mga matitigas. Eto na lang, at least healthy pa, and at the same time, wala pa kaming gastos. Mangunguha lang kami and magbabalat lang. Kumbaga, effort lang ang i-exert namin. Hindi na kami gagastos. So, 'di ba? Life hack na 'to para sa mga kagaya naming maraming aso diyan. Magtanim kayo ng maraming papaya kasi dito sa bahay namin ang dami naming papaya. Kasi hindi lang pagmaniba na papaya yan napapakinabangan namin guys ha. Kahit yung hilaw pa na papaya napapakinabangan namin para sa mga dogs namin. Dahil sinasama namin yun sa ulam nila. Sinasama naming ilaga sa mga chicken liver nila, sa mga pork liver nila para may gulay din sila with malunggay. So yun yung inuulam nila mostly every day, and pag nagsawa na sila, sinaswapan lang namin ng ibang gulay like carrots. Basta hindi mawawala ang malunggay kasi napaka-healthy ng malunggay, hindi lang sa tao, pati sa mga aso. And syempre, hindi natin makakalimutan si Raquel. Kailangan din natin yung bigyan kasi nag-i-snacks din yan ng papaya. Sa tingin ko, kaya nila naging favorite snacks yung papaya or treats dahil nga pag binigay namin sa kanila, yung madiba is super crunchy pa. So, di ba gustong gusto nila yung mga matitigas, yung may nangangat-ngat-ngat yung mga ngipin nila. So, kaya siguro naging favorite treat nila to. And nandun yung lasa na medyo matamis-tamis na. So, di ba? And dito sa video na to, guys, makikita nyo kung gaano kadami talaga yung mga aso namin. As in, ang dami talaga naming aso. Lagpas ata 16 na aso yun nandito sa bahay namin. Halo-halo, may purebred kami, may mga Aspin din kami, basta ang family namin ay hindi mapapagkailang dog lover. Kaya kung kagaya rin namin kayo na maraming aso, try nyo na to guys para makatipid din kayo sa mga pang treats ng aso nyo. Thank you for watching. See you on my next one. God bless everyone!